Isang malayong isla na puno ng mga babae ang naghihintay. Sa isang tahimik na pulo sa Indonesia, araw-araw silang nakatayo sa kanilang mga pintuan. Naghihintay, nagmamasid, umaasa. Hindi para sa pera, hindi para sa kasikatan, kundi para sa isang lalaki, kahit sinong lalaki, na hihinto at pipili sa kanila. Karamihan sa mga lalaki rito ay wala na. Kinuha ng dagat ang ilan, ang iba na may lumuwas na sa lungsod. Kaya ang natira mga babae, at ang mga babaeng ito handa na. Hindi sila nagpapahirap, hindi sila mapili. Pagod na silang maghintay. Kung may dumating na lalaki, kahit estranghero galing malayo, tinatanggap siya na parang hari. May pagkain siya, may pagmamahal siya, at minsan, higit pa sa isa ang nagmamahal sa kanya. Kung marunong kang dumiskarte, maaari mong matagpuan ang sarili mo na may dalawang matalik na magkaibigan o kahit dalawang magkapatid na sabay nakangiti dahil lang tumigil ka. Walang laro, walang stress, walang obligasyon. Hindi sila humihingi ng kasal, ng pera, ni ng mga pangako. Gusto lang nilang maramdaman na sila'y pinili, na sila'y minahal kahit panandalian lang. At heto ang nakakagulat, handa pa silang magbigay ng dowry para mapangasawa ka. Hindi pera ang kapalit kundi mga baboy, muebles o baka. Dahil sa islang ito, ang pag-ibig ay hindi binibili kundi kusang iniaalok. Ang matatandang babae, mas desperado pa. Kapag nakakita sila ng lalaki sa malayo, parang ulan sa disyerto ang dating, bumabalik ang pag-asa sa kanilang mga mata. Kahit 70 taong gulang pa siya, kahit dumadaan lang, tinatanggap pa rin nila. At kapag may isang lalaking nagsabi ng oo, may 10 siyang pagpipilian, minsan higit pa. Pumipili siya ng dalawang magkapatid at ipinagdiriwang iyon na parang nanalo sa loto. Samantala may isang babaeng naiwan, tahimik na umiiyak, patuloy na nananalangin para sa sarili niyang pagkakataon sa pag-ibig.